Busy with your own life, posibleng sa pera mo, negosyo, baka meron kang trabaho tas may negosyo din. Yung iba pwedeng may trabaho tas may small business, rumaraket, sumasideline. Busy ka sa work mo, sa life mo, sa pagsisave ng money. Yan. Alamin natin ang nangyayari here. Well, your family is your number one priority. So, pwedeng family ito or ikaw to na pinaghahandaan mo yung iyong family in the future or kung may pamilya ka na sarili ngayon, no, nagpo-focus ka doon. But I do pick up that this is you. Your family is your number one priority. They're your number one inspiration. Someone here with the Seven of Swords energy. Actually, not just someone, but I'm also picking up another energy. Parang may mga ginagawa itong energy na to ng medyo parang palihim, hindi masyadong obvious, hindi masyadong halata na mga actions, and I'm picking up more than one energy. So, we're gonna find out what is that all about. Okay, so let's go ahead and find out more. Hmm? Oh, alam niyo para kayo ritong ano, tren-tren put-put. Nakikitang tren-tren put-put, no? Parang ano kayo rito, no? Alam mo yung para tong isang ano, pila, sunod-sunod kayo rito, ganun yung nakikita ko. Pero syempre, bago natin pag-usapan ng tuluyan nito, let me just greet everybody. Hi and hello everyone! Happy Mother's Day po sa inyong lahat, no? Happy Mother's Day sa mama ko, no? Sa lahat ng mga tito-tita ko, no? Sa lola ko, no? Sa lahat ng mga kamag-anak ko, no? Na isang ina. Happy Mother's Day sa inyong lahat, no? At sa mga viewers, sa mga nanonood sa akin, may mga momshies ba dyan, sa mga mami ninyo, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At syempre, hindi lang naman today kailangan i-celebrate ang Mother's Day, no, kundi everyday, no, make the most everyday na maging special, no, sa ating mga momshies out there. So yun nga, no, hi and hello, ako po si Yan, welcome new subscribers. Yan, no, tuloy po kayo, and sa mga returning subscribers, thank you so much sa inyong warm love and support ang binibigay po sa akin. So, lahat tayong gender here, bahay, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Of course, you can flip roles if you want. Of course, you can do that. And at the end of the day, you always have your free will. So, yun yung mga babes, no? At nakikita ko dito, kaya ako nasabing trend-trend put-put kayo. Kasi meron kayong hindi nakikita dito. Actually, lumalabas kayo rito bilang Nine of Coins energy or the Nine of Pentacles, which means this is you. You are okay with whatever it is that you are dealing right now, money, financial. Meron ng mga parang mga sumusulpot na mga issues or problema, pero ikaw to na yakang-yaka naman, no? Or kayang-kaya naman, no? So, nakita ko dito na iba sa inyo, posibleng yung hair ninyo is literally standing out. Pwedeng recently may ginawa kayo with your hair, pwedeng nagpa-curl kayo, nagpa-perm ng hair, or iba naman nagpa-ribbon, nagpa-straight. Parang may ginawa kayo sa hair nyo, pwedeng nagpa-bangs, nagpagupit kayo, binago yung hairstyle nyo, whatever. Pero yung iba, pwedeng literal na
baka, aling kinky yung buhok ninyo or parang curly talaga no since birth. So, just take how this resonates. But I'm picking up someone here who did something with their hair recently. Yan. Baka nagpakulay ng hair, nag-try ng mga hair treatments or whatever. Yan. So, nakita natin yun here. But, with the Nine of Coins energy, this is you. You're okay here. May mga problema mang dumadating, hindi mo naman dinidibdib o siniseryoso. So, kaya kayo naging tren-tren put-put dito. Bakit? Unahin na natin ito. Meron ditong lumalabas na I don't like to see this, but I think you've got someone here who's stalling you. Sinusundan ka niya, imposibleng literal na sinusundan ka niya, like, sinusundan ka niya. This person here could be coming up as someone who could be a stalker or someone here, who is, sinusundan ka niya kung saan ka magpunta. Posibleng ganun ito sa iba. Sa iba naman, doesn't have to be a stalker, pero this person here could be someone here who is obsessively watching you. Pwedeng sa social media mo, if you have that, this could be your one of the followers, one of your fans right here. One of the people na naka-update sa mga statuses mo every day. So, the devil energy is someone here who is obsessively thinking about you. This person here admires you so much. At, mo, let's get straight to the point, no? Hindi siya, magkaiba kasi yung hindi pala ayos sa, medyo may pagkaano siya, no? Hindi naman sa marami sa katawan, pero, alam mo yung hindi siya yung, parang tinatamad siya na ayusin yung sarili niya. So, posibleng hindi to naliligo everyday. Posibleng every other day. May ganun. No? Yan wala akong judgment dito. Yung sinasabi ko lang, no? Hindi na siguro sa maalaga sa, alam mo yun, parang kahit hindi niya i-wash yung hair niya ng 2 days, okay lang. Parang may mga ganun dito. Pero, yun ay dahil bunga ng katamaran niya. Hindi dahil sa, hindi dahil sa gusto niya lang yun, kundi talagang tinatamad siya. Hindi na nga ako maligo ngayon, bukas na lang. Mga ganyan, no? So, pumapasok kita ng trabaho or pumapasok yan sa school nang hindi siya naliligo. Yan, no? Yung iba, alam mo parang tamad siya yung, ayusan yung sarili niya. Sa iba parang, hindi rin siya nagtutoothbrush, yung mga ganun, no? Ay, may na lang ako magtutoothbrush kasi kakain rin naman ako mamayang gabi. Pero yung totoo, lunch pa lang. May ganun na medyo, let's get straight to the point. Medyo dugyot siya sa katawan niya. Dahil tinatamad siya kumilos. Yan. At yun yung nagsustok sa inyo. Yeah. So, posibleng itong person na to, na alam mo yung kunyari ginamit niya na yung medyas niya. Ilang beses niya nang ginamit yung medyas niya. Yun ulit yung gagamitin niya kasi parang ini-stuck niya lang or iniipit niya sa shoes. Yan. Ganun. Bala na kayo mag-categorize, no? Pero ganun ko siya nakikita. Parang hindi siya malinis sa katawan. Yan. Magkaiba kayo kasi ikaw, hindi ka naman vain, pero maayos ka sa katawan, tidy ka at organized ka rin. So, opposite kayo kung sino man tong nagsustok sa'yo. This person here admires you. No? For some reason, you look pretty or you look handsome in his or her eyes. That he or she cannot stop browsing your photos sa social media account mo or kung kilala mo siyang personal, posibleng natatanaw ka nito palagi. Yan. Pero maliban sa tao na yan, no, mamaya subukan nating alamin kung ano pa yung pwede nating malaman sa kanya since nagsustalk siya sa inyo. Yung iba kasi sinusundan talaga kayo nito eh. Dito muna tayo sa isa with the King of Swords energy, no, Four of Cups energy right here, and there's this Ten of Wands. Eto lumalabas to, nakilala mo siya. Pwede mo tong friend or someone around in your community. This person here is thinking about you. Okay? Nanonotice ka ng person na to, no? And for some reason, parang gusto ka niya ritong samahan or sundan at gusto niya ng balakay na mag-confess ng emotions and feelings sa'yo. Kaya kayo naging tren-tren put-put kasi kung sino man tong person na to na nag-iisip rito, no, na samahan ka or gumawa rito ng alibay para masamahan ka kasi para makapag-confess na rin siya sa'yo ng feelings niya, meron rin pong nag-iisip sa kanyang ibang tao na may gusto sa kanya. And for some reason, Three of Cups energy, Seven of Cups, kung sino yon, kilala mo rin yung person na yon na may gusto
dito sa person na may gusto rin sa'yo. See? 'Di ba? Ang gulo. May nagsustok sa'yo dito, samantalang may isa pang energy rito, may gusto sa'yo, ready ready or preparing ang kanyang sarili na mag-confess ng feelings and emotions sa'yo. Samantalang sa kanya ay meron ring ibang nagkakagusto na I think puwedeng friend niya yon or kilala mo din, eh, yun nakikita ko rito. So, yung tao na 'to parang gagawin niya yung lahat para mapigilan yung pag-confess nitong, person na 'to na may gusto sa inyo. 'Yan 'no, kasi gusto niya yun. Yung person na yun. So, 'di ba, dugtong-dugtong talaga kayo dito 'no. So, with this Eight of Swords in reverse right here na matagal nang may feeling sa'yo yang King of Swords na yan, yun nga lang, hindi kasi siya magaling mag-express ng feelings and emotions. Pangalawa, parang kahit gusto niya maging ready na mag-confess, hindi siya maging ready-ready, you know. So, kung sino man siya, nakikita ko rito na finally mag-iisip na siya ng strategy kung papaano. At posibleng siya nga 'to na ayain ka niya somewhere 'no or mag-alok siya rito ng tulong or help sa'yo. Kunwari, nakita niyang aalis ka, "Saan ka pupunta?" "Sa groceries." "Ah, sige samahan na kita kasi bibili na rin ako dun tsaka para tulungan na rin kita na buhatin yung mga ipapamili mo." Yung mga gano'n, mga parang maghihintay siya ng gano'ng klase ng timing para masamahan ka niya so that you can be alone na kayong dalawa lang na para masabi niya yung confession niya, para maaya ka rin niya. Kunyari bago kayo mag-grocery puwedeng sabihin niya na, "Puwede ba muna kayong mag-coffee date or mag-coffee?" Or after the grocery puwede ba kayong mag-coffee, yung mga gano'n. Parang gano'n yung strategy, parang kailangan meron mo na rito na, gagawin ka tapos siya 'to na mag-aalok rito ng tulong. This is someone here you already know, puwedeng katrabaho or puwedeng friend, someone here na kilala mo. Tapos yung nagkakagusto sa kanya kilala mo rin. 'Yan 'no. At yun naman, alam na may gusto sa'yo itong, King of Swords na 'to 'no, 'yan. Kaya parang gusto niyang pigilin 'to kasi posibleng, nararamdaman niya 'no, na maaaring malapit ng magtapat sa'yo ng feelings ang King of Swords na 'to. Pero bakit ko nga ba sinabing dugtong-dugtong kayo rito? Kasi ikaw 'to. Okey, nakikita ko rito that with the Page of Wands energy, Four of Swords, Justice, and Temperance, hindi kita nakikitang mahihirapang mag-deal dito sa King of Swords na 'to na mag-aamin sa'yo ng feelings and emotions. Bakit? Kasi ikaw 'to na pagdating sa love life mo posibleng may iniintay ka at kung may darating man, hinihiling mo na sana yun yung twin flame mo. Yung hindi lang sana soulmate mo kundi yung twin flame mo na. So ikaw 'to na naniniwala at nagtitiwala ka lang 'no, sa divine timing dito 'no. Kaya hindi kita nakikita rito na mahihirapan sa sitwasyon na ide-deal mo with this King of Swords. Kasi una sa lahat wala kang gusto dito sa King of Swords energy. Ngayon, kung meron ka mang minamahal, posibleng nasa malayo ito, nakikita mo siya bilang twin flame. Ngayon, kung wala ka namang minamahal 'no, kung may darating man, hinihiling mo na sana, hindi lang yun basta soulmate kundi twin flame mo yung dumating. At nagtitiwala ka rin dito sa timing, you're just trusting here the process together with the universe na may plano si universe period. May plano si universe sa life ko, magtitiwala lang ako. Yan kayo, see? Trend-trend nga kayo. Alam mo kung sino 'tong King of Swords na 'to? Sinasabi niya sa'kin dito na parang minsan mo na rin siya ritong prinotektahan. Puwedeng meron ditong sitwasyon na pinagtanggol mo siya. So, hindi ko alam kung ito ba ay parang legal or what kasi puwedeng ikaw ay isang lawyer or whatever but doesn't have to be. Nakikita ko dito na maaaring meron kayong memories together na parang noon pa nangyari pero naaalala niya. Parang, ah, pinagtanggol mo siya rito or dun ka kumampi sa kanya. So, naalala niya na parang kunwari, hindi lahat naniwala sa kanya pero ikaw naniwala ka. May gano'n tayong nakuha rito. So, this person here from then, posibleng nagbago yung tingin niya sa'yo or nagka-crush siya sa'yo. Ngayon kung ito man ay parang old memories like dati kayo magkaklase, puwedeng binully siya, pinagtanggol mo, pinotektahan mo 'no. Nakikita ko dito na from there naging crush ka na niya 'no at posible rito na na-inlove na rin siya sa'yo 'no habang nakikilala ka niya. So, parang meron kang ginawa sa kanya na either pinotektahan mo siya or either dito pinagtanggol mo siya. Parang may issue siya ritong kinaharap na puwedeng naniwala ka sa kanya kahit hindi siya pinaniniwalaan ng ibang mga tao sa
paligid niya. So, na-appreciate niya yun ng sobra. I think, mas nagbago yung pagtingin niya sa'yo simula nun. Yan. Pero yun nga, nakikita kita dito na kiber lang. Kahit hindi mo, wala kang kamalay-malay na ganito na yung nangyayari sa paligid mo, no? Na meron na pala rito nagso-stalk sa'yo, meron na pala rito may gusto sa'yo matagal na, no? Tapos meron rin nagkakagusto sa kanya. Samantalang ikaw, posible may gusto ka naman ditong iba o may iniintay ka namang iba. Yan, no? Meron ka ditong pinapanalangin na iba. Yan, no? So, hindi ko alam kung saan kayo talaga patungo dito. Pero you're waiting patiently. Alam mo, pag nagtiwala ka kay universe dito, talagang ipapadala niya sa'yo rito, no? Ang taong hinihiling at nararapat para sa'yo. No? So, nakita ko na nagtitiwala ka lang sa plano ni universe, lalo pagdating sa area ng love life mo. Pero this King of Swords right here will definitely pursue this. Gagawa talaga siya rito ng bold move at magko-confess siya sa'yo. Pero for some reason, pag narinig mo to, hindi naman sa parang wala kang pakialam, pero ikaw to na parang hindi tumago sa puso mo, hindi dahil sa hindi yun totoo, kasi totoo yung feelings niya sa'yo, kundi wala kasi sa kanya yung puso mo. Wala rito sa King of Swords na to, no? Nasa iba nakatuon yung puso mo or yung attention mo. Yan. Kaya hindi kita nakikitang nahihirapan sa pag-deal nitong situation na to. Yan. So, kung sino man yung kakonek nitong King of Swords na may gusto sa kanya, wala siyang gusto doon. At nalulungkot itong tao na to kasi yung King of Swords ay may gusto sa'yo. Yan. Parang kahit na anong gawin niyang pagpapansin dito sa King of Swords energy, ikaw at ikaw pa rin yung gusto. So, nakita ko yung movement after this confession, no, na maaaring itong may gusto sa kanya ay lumapit sa kanya rito pero posibleng i-reject niya ito dahil ikaw nga ang gusto ng King of Swords energy. Pero iba naman kasi yung gusto mo. Yan. So, gusto kong alamin, no, kung anong trip neto. Kasi sinusundan ka niyan eh. Spirits and angel guides, can you please show me? Ano pa pong pwede naming malaman with this person here who's stalking my collective people? Who is this devil here? Ano yung mga possible niyang gawin? Is there something here to bother? Actually, let me just get straight to the point. Wala naman akong nararamdaman talaga na something negative about this person here. Kaya lang kasi dahil sinusundan ka niya, I still wanna know kung hanggang sunod lang ba to sa'yo. Tell me about this devil energy. Who is this devil over here? Ano po yung true intentions niya with my collective? Who is this devil here? Who is this devil here? Okay, let's go ahead and find out more. Diba? Oh, nakita mo? Lumabas lahat ng mga courtyards dito. Emperor energy, Knight of Cups energy, King of Swords, and Nine of Cups. Talagang kontrolado mo. Ibig sabihin no, nakokontrol mo yung feelings and emotions niya rito. At lumalabas siya rito bilang emperor. Kasi pag pinagsama-sama mo lahat ng mga masculine energy rito, pero wala tayong gender, no? Ibig sabihin, this person wants to take control dito sa sitwasyon na to, no? Meron talaga siya ritong malaking pagkagusto sa'yo, no? In this person here, I'm picking up na i-reveal niya rin ang kanyang sarili sa'yo soon. Kasi magkakaroon dito ng offer coming from this person. Kasi pangarap ka niya as the Nine of Cups energy, lumalabas ka bilang wish fulfillment. Tira mo, another masculine energy, oh, Knight of Wands, see? Yan. Kaya lang, meron siya ritong history. Ito, may history siya rito ng pagiging playboy or playgirl. Yun ang nakikita ko sa kanya rito. Okay? So, whatever the case may be, I'm seeing na kung kayo itong kinakausap ko rito, nakita ko sa energy ninyo, no, na once a playgirl or once a playboy, always a playboy or always a playgirl. Yan. So, this is yung naniniwala ka that history can repeat itself. At nakikita ko rito na kung sakali mo magtangka ito ng pag-offer sa'yo ng
ng ligaw or umakyat ito ng ligaw, no, or bumaba ng ligaw, whatever man, no. Sabihin ng iba diyan, wala kaming second floor miss yan, no, umakyat ng ligaw. O, di bumaba ng ligaw, yan, no. So, nakikita ko rito na you're gonna say no. Yan. Kasi, pag, pag nalaman mo, no, na itong person na to, no, is, dati siyang playboy or playgirl. Yan, no. Hindi ka naman nagiging judgmental doon kasi nararamdaman mo rin yung energy ng taong ito. Well, I must say, hindi ako ganun kakampante sa energy niya. Kaya nga inusisa ako pa. Tinan mo, dati pala siya ritong playboy at playgirl. Diba? So, yan, no? So, ito, ang mga nakuha natin ritong mga mensahe para sa'yo. Maraming salamat sa oras mo, mahal, and sarang heyo, love, and light. Ano?